Nasa 600 recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na isilipin ng Kamara kung talagang may natanggap na pondo. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Russian-American vlogger na nambasto sa ilang Pilipino sa Taguig City hindi muna ipadedeport. Kaso sa Pilipinas dapat munang tapusin ayon sa Department of Interior and Local Government. Napakita natin na mga katulad tao na katulad na Ditali ay kailangan pagbayaran ang ginagawa nila dito. Kasi siguraduhin ko na tatapusin natin to, lilitis natin to, at hanggang walang verdict laban sa kanya ay hindi siya madideport. Dalawang gubernatorial candidate pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa issue ng diskriminasyon. Ang show cause order po ay dapat i-welcome ng mga makakatanggap nito ng mga kandidato sapagkat at least binibigyan sila ng pagkakataon ng COMELEC na masagot yung mga paratang po sa kanila. At yan naman po hindi pa ang formal at opisyal na kaso. Chinese research vessel na mataan malapit sa Batanes. The Philippine Coast Guard, using the dark vessel detection of the Canadian government, was able to monitor the presence of Chinese research vessel Songshan Dashui. It has an overall length of 114 meters and a tonnage of 2,300. And since then on, it stayed within our own exclusive economic zone, which is seemingly conducting maritime scientific research because of its consistent patterns of navigation. 17 barangay sa Negros Occidental nabalot ng abo sa muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Nag-prepare lang tayo ng further evacuation nung nasa labas kung sakali lang tumuloy-tuloy. But sa kabutiang palad naman, di naman nagtuloy-tuloy yung pagputok niya. Senator Amy Marcos, pinayuhan ng Malacanang na mag-imbita rin ng international law experts sa pagdinig kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi sabi nga po natin, kung isang tao lang, isang eksperto lang ang ating madidinig, hindi po natin nababalanse ang pangunawa dito at lalo siyang maguguluhan. Mga kinatawan ng Meta, inusisa ng Kamara sa issue ng pagkalat ng fake news. The content regulation is not being done by anyone legally accountable in the Philippines. It's important to note that that representative office is not in charge of business or operations. It does not do anything involving content decisions. 17 OFW na hinuli sa Qatar, back to normal na ang buhay ayon sa Department of Migrant Workers. No charges will be fired against the 17 involved OFWs and no fines will be imposed. Their employment will be preserved, no jobs will be lost, and their travel bans will be lifted. Pambabastos at iba pang foul languages, ikinukonsidera ng election offense at ground ng disqualification ayon sa COMELEC. Ito po'y bilang response sa mga lumalabas lately na sa ating palagay may mga kabastusan at saka yung mga the use of languages na hindi dapat not necessary. Tunay na pagseserbisyo at sakripisyo, mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng Kagitingan. Pilipinas at ibang mga bansa dapat anyang matuto sa aral ng nakalipas na digmaan. We celebrate today the heroism of all those who fought here in Bataan. And we celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen, not just Filipinos, not just Americans, but also those who fought bravely for their own countries. Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Sia iginiit ang kanyang freedom of speech kaugnay sa binitawang pahayag laban sa mga single mother. Hindi lahat ng karapatan, kahit po sa pamamahayag, kahit sa pagsasalita, kahit sa pag-iisip, kahit sa pananampalataya ay absolute. Lalo na kung ito ay makakasakit din sa karapatan ng iba at mas nakararami. 12 sa mga nawawalang Pilipino matapos na tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar
natagpuan na ayon sa Department of Foreign Affairs. Chinese research vessel na namataan sa Itbayat, Batanes, hindi na inabutan ng Philippine Coast Guard. Isa pang Chinese research vessel sa may Santa Ana, Cagayan, mahigpit na minamatyagan ng mga otoridad. It already went above our own exclusive economic zone. So we did not proceed anymore na tawirin yung exclusive economic zone natin. Because obviously that will already be the airspace of the People's Republic of China. Pag-aresto sa 3 Pilipino na pinaghihinala ang espiya, pagganti umano ng China sa Pilipinas ayon sa isang eksperto. Department of Foreign Affairs tiniyak na mayroong abogado ang ating mga kababayan na inakusahang mga espiya. Pag yung mga bansa na nakahuli ng mga alleged Chinese spies, gumaganti ang China. Binibiktima nila yung mga inosenteng mga mamamayan. Proseso sa pag-aresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court labag sa batas, ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Therefore, in my view, the warrant of arrest is illegal. However, I believe that the surrender is not, because the surrender must be pursuant to a treaty, and therefore our own law, Section 17 of Republic Act 9851, brought back the Statute of Rome, even after withdrawal, because it requires that a surrender must be pursuant to the applicable treaty. Koneksyon sa ibang kidnapping incident ng mga suspect sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anton Ke, tinitingnan ng Philippine National Police. We are pursuing some leads po at as to what extent po yung leads po na ito ay nandun po tayo sa direksyon na tinitingnan na yung mga involved po dito ay possibly involved din po sa ilang kidnapping incidents po. Mahigpit na implementasyon ng anti-overloading ipatutupad sa mga pantalan sa bansa ayon sa Philippine Ports Authority. Ang Coast Guard ang in charge dyan, no? Siya ang nag-i-ensure na nabibilang ng tama ang mga pumapasok na pasahero, pati na rin yung mga sasakyan, no, based on weight, no, dito sa mga roro natin. And pagka nandun na sa maximum, wala na. No, kailangan stricto tayo diyan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bahala sa nakuhang impormasyon kaya't hindi inaprubahan ang naturalization ni Lee Duan Wang. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayanang Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Task Force na tututok sa investigasyon ng mga kaso ng kidnapping sa mga Filipino-Chinese bubuuin. PNP Chief General Romel Francisco Marbil sinabing wala umanong pulis ang sangkot sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anton Ke. So the creation of the task force is paramount. We have to choose people who will at least exemplify the values that we hold dear to the PNP and to the NBI and to the DOJ. At ang aim dito is to have a higher visibility leadership that people can talk to pag mayroong problema. Malacanang umapela sa mga kritiko na wag nang idamay ang kalusugan ng Pangulo sa pagpapakalat ng fake news. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, wag niyo pong gawan ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Senate President Francis Escudero pinagsabihan si Senator Amy Marcos na huwag gamitin ng Senado bilang platform ng kanyang political interest. Presidential sister dismayado dahil sa pagpapalaya kay Ambassador Marcos Lacanilao matapos ipakontempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. So I think yung misunderstanding, kasi nga when I actually talked to the Senate President, sabi niya kasi may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo na-insulto na kasi medyo may paikot-ikot
'di ba, yung sagot. At kandidato na may nakabinbing kaso sa COMELEC hindi ipoproklama sakaling manalo sa eleksyon. 2 pang kandidato pinagpapaliwanag rin ng komisyon. Pwede po namin hindi iproklama yung mga magiging, yung mga mahahalal na may mga pending case sa Commission on Election.